imbensyon ni Dr. Baker na si Alpha at Beta na kung saan ito lang naman ang ginamit ng kaaway upang itumba sila. Kaya ating alamin ang naging buhay nila sa lugar ng Land of Dawn. Pero bago ang lahat mga kamarbs, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa bagong upload natin. Test. Alpha is online. Ginawa at dinisenyo ang Laboratory 1718 para sa magandang hangarin at kapakanan ng mga tao. Ito ay binuo ng mga ekspertong doktor na may mataas na kaalaman pagdating sa siyensya. Di mapagkakailang isa si Dr. Baker at Dr. Ronnie ang tagapagtatag ng laboratoryong ito. Para sa kanila, ito ang isang pamamaraan upang dalhin sa kapayapaan ang lugar ng Land of Dawn. Dahil sa nakikita nilang laganap na ang digmaang nangyayari sa paligid. Walang halong kalokohan ang naging plano nila simula pa man nung una. Ito rin ang naging dahilan kung bakit nagkatipon-tipon ang mga doktor na gaya rin kay Dr. Baker at Dr. Ronnie na may magandang pananaw para sa plano. Simula pa man ay naging maganda na ang takbo ng kanilang mga hangarin. Nakagawa sila ng iba't ibang klaseng likha na may malaking maitutulong sa lumalaganap na krisis. Di nga naglaon ay unti-unti nangang hinaluan ng kasamaan ang mga plano nila. May mga ibang doktor na lumalagpas na sa limitasyon ng kanilang pinagkakasunduan. Ang iba naman ay naging masama, dala na rin sa naging inspirasyon nila sa isang sikat at kilalang pelikulang may kinalaman sa mga makabagong imbensyon. Dahil doon, di na nga mapigilan ang kasamaang lumalaganap sa Laboratory 1718. Napagkasunduan ng mga masasamang doktor na gumawa ng mga modernong sandata gamit ang katawan ng tao upang dito ay magamit nila sa digmaan. Una nga nilang proyekto ay ang paglikha kay Saber. Pagkatapos nito ay panibagong proyekto naman ang kanilang ginawa. Isang katawang nilagyan nila ng biological at sinamahan nila ito ng space meteorite upang humulma ng isang metal skeleton. Dito nga nabuo at nagmula ang isang malakas na kambal na sila Alpha at Beta na kilala sa tawag na humanoid weapon. Alpha is not my name, but only a code. Medyo magkaiba ng paninindigan sila Dr. Ronnie at Dr. Baker sa mga panahong iyon. Para kay Dr. Ronnie ay isang kabulastugan ang gawain ni Dr. Baker dahil sa mga imbensyon nila kasama ang mga masasamang doktor. Nagkaroon sila ng agwat sa isa't isa, kaya't simula noon ay di na sila magkasundo sa mga plano. Isa nga sa mga imbensyon ni Dr. Baker ay ang paggawa niya kay Alpha at Beta. Pero sa kalaunay na pagtanto ni Dr. Baker, ang mas lumalim pa na kasamaang nakikita niya sa kanyang mga kasamahang doktor. Kaya't napagdesisyonan niyang tigilan na ang gawaing paggagawa ng mga modernong sandata. Dahil dito, napag-isipan ni Dr. Baker na gumawa na lang ng bagong imbensyon na di na muling gagamit pa ng buhay ng tao. Simula noon ay iniwasan na ni Dr. Baker ang kanyang mga kasamahan at pinagpatuloy ang magandang planong na pagkasunduan noong itinatag ang Laboratory 1718. Dahil sa ipinakitang pagbabago ni Dr. Baker, lahat ng kanyang kasamahan ay nagdududa na sa kanya. Wala silang alam na binago na pala niya ang kanyang pananaw sa mga panahong yon. Gumawa pa ng sariling obra si Dr. Baker, kaya't nagawa niya sa pamamagitan ng kanyang talino at kakayahan ang isang napakaganda na robotic machine na pinangalanan niyang Angela. Di nagtagal, lahat ng lihim at obra ni Dr. Baker ay nalaman ng kanyang kasamahan. Humantong sila sa isang konklusyon na ang ginawa ni Dr. Baker ay isang kataksilan para sa kanila dahil sa hindi pagbahagi ni Dr. Baker ng kanyang kaalaman patungkol sa kanyang obra. Kaya't ito ang naging dahilan ng simula ng galit nila kay Dr. Baker. Dumating ang panahong nagising sila Alpha at Beta. Simula pa man nung sila ay nilikha. Sila ay dinisenyo bilang isang killing machine at mayroon silang kapangyarihang kayang maglabas at gumamit ng supernatural na kapangyarihan. Dahil sa kanilang nakakamanghang abilidad, nagkakaroon sila ng misyon na ginagampanan
at iba't ibang kaaway ang kanilang nakakaharap. Mayroon silang abilidad na kayang sirain ang kalaban sa pamamagitan ng force swing. Sa tuwing inaaktibo nila ito, hindi lang depensa ang magkakaroon sila, kundi nagkakaroon sila ng dagdag buhay. Simula noon kahit sinong kalaban na lang ang kanilang nakakaharap, dala na rin sa utos ng mga masasama at galit na mga doktor. We are not weapons. We are also humans. Si Alpha at Beta ay ang pangalawang masterpiece na ginawa sa Laboratory 1718. Siya ay ang kasunod pagkatapos malikha si Saber. Kasunod nun ay ginawa rin sila Jawhead at Angela. Mayroong iba't ibang kagustuhan at abilidad ang bawat isa, pero iba't ibang doktor ang humahawak sa kanila. Di nga naglaon dahil sa galit ng mga masasamang doktor kay Dr. Baker, napag-isipan nilang gamitin ang nilikha ni Dr. Baker na si Alpha at Beta upang paslangin ang mga ito at sirain ang kanyang mga bagong imbensyon. Kinasa na nga nila ang planong ito, kaya't ginampanan nila Alpha at Beta ang misyon na yon bago pa man sila makatakas. Madali namang nakatunog si Dr. Baker sa mga masasamang plano ng kanyang mga kasama, kaya't minadali niyang iligtas ang kanyang imbensyon na si Angela. Habang papalapit na sila Alpha at Beta, mabilis namang ginamit ni Angela ang kanyang kapangyarihang tinatawag na puppet on string upang ilayo sila Alpha at Beta at maprotektahan si Dr. Baker. Ipinasok ni Dr. Baker si Angela sa isang flight capsule at sinabihan niya ito na hanapin niya si Dr. Ronnie, ang matalik niyang kaibigan. Matagumpay na nakatakas si Angela sakay ng flight capsule na ginawa ni Dr. Baker. Di man matagumpay na napaslang ni Alpha at Beta sila Dr. Baker at Angela, kaya't nabigo sila sa misyong iyon. Galit na galit ang mga masasamang doktor sa nangyari. Di nila matanggap na ganun ang kalalabasan ng ginawa nila Alpha at Beta. Simula noon ay medyo napag-isip-isipan nila Alpha at Beta na kailangan na nilang ihinto ang kanilang ginagawa bilang isang killing machine. Nakikita nilang nagagamit na sila sa iba't ibang paraan, kaya't napagdesisyonan nilang manghingi ng tulong kay Saber para takasan nila ang lugar ng Laboratory 1718. Di naman nagdalawang isip na tulungan ni Saber si Alpha dahil alam niya ang masamang pinaggagawa ng mga galit na doktor sa mga imbensyon nila. Tuluyan na nga silang tumakas sa lugar na yon na magkasama. Nagkaroon ng pagkaalerto ang lahat ng mga doktor sa pagtakas nila Alpha sa laboratorio at ginawa nila ang kanilang magagawa upang pigilan sila sa pagtakas. Naganap na nga ang gustong mangyari nila Alpha at Beta. Habang hinahakbang nila ang bawat daan upang makalabas, ang kambal ni Alpha na si Beta ay di maiwasang sumabog at ito'y nasira dala ng bombang inihagi sa kanila galing sa mga masasamang doktor. Dahil sa malaking pinsalang natamo ni Beta, di na kayang ibalik ni Alpha ang mga kamay nito, kaya't wala siyang magawa kundi ang buhatin si Beta. Ang pagtakas na yon ay naging matagumpay, dala na rin sa tulong ni Saber. Naging malaya si Alpha sa mga panahong yon galing sa kamay ng mga doktor. Nilakbay nila ang lugar ng Land of Dawn hanggang sa umabot sila sa syudad ng Erudicio, na kung saan doon matatagpuan ang kilalang bantog na machine specialist na si Dr. Ronnie. Dahil sa malaking pinsalang natamo ni Beta, nakita ni Dr. Ronnie na di na ito maibabalik pa sa dati niyang anyo, kaya't napag-isipan na lang niya na ibahin ang anyo ni Beta at gawin itong isang air drone na pangdigma. Sumang-ayon naman si Alpha sa hakbang na yon, basta't ang importante ay makasama niya pa rin ang kanyang kambal na si Beta. Matapos magawa ni Dr. Ronnie ang drone na iyon, laking tuwa naman ni Alpha sa bagong anyo nito, kaya't kahit saan pumupunta si Alpha ay palaging nakasunod si Beta sa kanya. Inaakala ni Alpha at Beta na sa panahong iyon ay tuluyan na talaga silang nakatakas sa kamay ng mga masasamang doktor. Pero di nawala ng pag-asa ang mga masasamang doktor na iyon. Gumawa sila ng anunsyo na kung sino man ang makakadakip ni Alpha at Beta ay may malaking gantimpalang matatanggap kung sakaling madala nila ito sa kanila ng buhay. Kaya't doon ay medyo naging maingat si Alpha at Beta sa kanilang mga galaw. At kung sino man ang magtangkang dumakip sa kanila
ay wala silang awang papaslangin nila ang mga ito dahil sa ayaw na nilang makabalik mula sa bangungot na hatid ng lugar na iyon. Hello mga kamarbs, thank you so much po sa pakikinig ng ating kwento. And mga kamarbs, don't forget to like our page. Andun po sa description yung link. And dadako na tayo sa ating shoutout portion. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay,